na mura at sermon mula sa Pangulo ang inabot ng mahigit 200 mga pulis na meron di manong mga kasong kriminal at administratibo. Ang kanilang parusa, linisin ang Ilog Pasig at reassignment sa Basilan, Sulu o Tawi-Tawi. Mahigit 100 naman sa mga pulis na pinapunta sa Malacanang ang mistulang inisnab ang utos sa kanila ng PNP chief. Pero hinaing ng ilang mga pulis, maliliit lang naman daw ang kanilang mga atraso. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, hindi na pinaglinis ng Ilog Pasig ang mga pulis na ipinresinta kaninang hapon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Sa halip ay mas matinding parusa ang kaharapin nila sa kanilang mga kasong kinakaharap. Meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Sangkatutak na mura ang inabot ng mahigit 200 pulis sa Malacanang kanina. Dinala sila ni PNP Chief Director General Bato de la Rosa sa palasyo, alinsunod sa utos ni Pangulong Duterte na wag na sumailalim sa retraining ang mga pulis na may kaso at sa halip, paglinisin na lang ng water lilies sa Pasig River sa likod ng Malacanang. Tapos na nag-training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Gusto ko yung ihulog dyan Pasig na yan. Pero wag na lang kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay, linisin ninyo yung Pasig River, inumin ninyo kasi madumi. Magkakahalo ang asunto ng mga pulis na sinampahan ng mga kasong administratibo at kriminal mula 2014 hanggang 2015. May mga kumukuha raw ng sahod pero di pumapasok. May mga nasangkot sa hulidap, laglag kaso, kotong, robbery, extortion at illegal na droga. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa pulis. Alam ninyong pasikot-sikot Alam ninyo kung papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Pero karamihan, maliliit lang ang atraso tulad ng pagiging late at laging absent. Kaya hindi maiwasang sumama ang loob ng ilan. Pumayag silang makapanayam ko pero tumangging magpakita ng mga muka. Once na manghuli ka, tapos yung hinuli mo, magalit sa'yo, kailan ka ng kaso, kahit harassment lang, wala kaming laban kasi ang kinakampihan pa nila yung mga hinuli namin. Bilang isang operatiba, yung kaso, yung mga hinuli namin, pero yung personal na kaso sa akin na tungkol sa nagtulak ka, ganito, wala kaming ganun. So, harassment din yan sa amin. Tapos akala namin, itong namin, organisasyon, tutulungan kami. Pero ito ngayon, napapahiya kami, pati pamilya namin. Pero si PNP Chief de la Rosa tila hindi natitinag. Parang siya yung campaign. So what? Anong gusto nila? So what? Kung makita yung mukha nila, mahiya sila? So what? Pero may isa pang sentimiento ang marami sa mga pulis. Ang mga may mabibigat na kaso raw, hindi naman iniharap sa Pangulo. Matatanda ang may 387 na tinukoy para sa iba't ibang asunto. Pero mahigit 100 dito, mistulang inisnab ang utos sa kanila ni De La Rosa na mag-report sa Camp Crame bago sila dalhin sa Malacanang. Kaya nga hindi kasama yung mabibigat na kaso dahil mga beyond repair na yung mga tao na yun. Kailangan na talagang tanggalin serbisyo yun. Itong mga grupo na ito, pwede pa ito ma-reform. Ayon naman sa mga police district, awol o naka-absence without leave ang ilan sa mga tauhan nilang hindi sumipot. Ang mga nasa pulis na aktibo naman at di pa rin sumipot, nakatakdang kasuhan. Pero ang paglilinis ng Ilog Pasig simula pa lang ng kanilang parusa dahil ang gusto ng Pangulo i-deploy sa Basilan, Sulu o Tawi-Tawi ang mga pulis na iniharap sa kanya. Binigyan sila ng 10 araw para mag-impake. Ang mga tatanggi, pwedeng tanggalin sa serbisyo o pagbibitiwin sa tungkulin. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, wag na magasto na para dalhin pa kayo dito, doon na kayo ilibing. Binatikos naman ng Volunteers Against Crime and Corruption ang ginawa sa mga pulis. It's just a symbolic punishment, physical punishment. Kung may mga grabing kaso to, itanggalin na lang sa serbisyo because it will not really serve the purpose of cleansing the rank and file totally.
Jessica, sa buong panahon na nasa cabinet meeting si Pangulong Duterte ay inutusan ng mga pulis na manatiling nakatayo yung tinatawag na stand at attention. Pagkatapos ng cabinet meeting ay hinarap naman muli sila ng Pangulo at inutusan na maghanda na para sa kanilang bagong assignment. Jessica? Maris, pero ayun nga ang hinahanap ng taong bayan. Although I'm sure the President gained points dito sa nangyari ngayong hapon, no? Kasi nakakahanap ng catharsis yung mga biktima ng mga mapang-abusong pulis dito sa ginawa ng Presidente na pinagmumura niya itong mga to. Kaya lang, ang tanong nga, ito ba yung mga medyo malalaang kaso? Di ba? Di ba ang problema yung mga sangkot sa krimen, yung mga sila mismo, yung mga ninja cops pala, yung nagbibenta, nagre-recycle din ng shabu, at yung biglang pumapatay na lang ng mga pinatatahimik nilang mga tao para hindi sila ikanta. Yun ang hinahanap ng marami na dapat parusahan, hindi lang ng pagmumura ng Pangulo. Paano daw ba naman yon? Yes, Jessica, yan din ang tanong namin, no, na dahil yun din ang kumbaga sentiments ng ilan sa mga pulis na nakausap natin kanina. Sinasabi nila na bakit sila lang yung nasa subject to humiliation at kahihiyan, samantalang yung mga mas matitindi yung mga kasong kinakaharap ay hindi ipinipresenta sa Pangulo at hindi naharap sa media. Pero ang sinasabi ni General Bato de la Rosa kanina sa amin, sila ang ipinipresenta sa Pangulo dahil naniniwala si Bato na sila ay maaari pang tumino, pwede pang i-repair kumbaga yung kanilang pag-uugali at yung kanilang kaso ay pagkatapos maparusahan o maharap na nila yung mga parusa sa kanila ay pwede pa silang magbago. Pero yung mga talagang matitindi yung mga kaso, Jessica, kung hindi man sila na ipresenta o na iharap sa media, mas matindi naman yung kinakaharap nilang kaso at nasa summary dismissal proceedings na yung kanilang sitwasyon ngayon. Ibig sabihin ay talagang anytime they can be separated from the service, Jessica. Paano, anong mga ranggo nitong mga to, Maris? Kasi di ba nung nakaraan may mga general na pinangalanan mismo ang Pangulo. Nakita natin din yun sa video at hinarap sila ni General de la Rosa. Lumalabas kasi itong problema sa droga, hindi itong mga PO1, PO2 lang ang sangkot May mga matataas na ranggo mga opisyal. Paano naman yun? Hindi ba yung mga hinahabulin? Yun ang isa sa mga tanong, I'm sure. Sorry, I didn't hear the last part, Jessica. I'm sure yun din ang isa sa mga tinatanong. Mga lower rank lang ba ang dapat pinapagalitan? Paano naman yung mga opisyal? Di ba mas mabigat ang kasalanan nun, mga opisyal yun, mga namumuno ng PNP. Sa takbo nga ng mga sindikato dito sa ating bansa, mukhang may maraming opisyal din ang sangkot sa mga kung ano-anong krimen. Maris? That's true, Jessica. As a matter of fact, hindi lang naman mga PO1. Actually, yung range ng mga ranggo nitong mga pulis na kasama doon sa ipinresenta kay Pangulong Duterte ay magmula sa PO1 hanggang Chief Inspector. So, ibig sabihin, may mga matataas na rin ng mga opisyal na kasama. At ang sinasabi nga rin ni General Bato, hindi lamang yung mga bago, yung mga bagitong pulis yung pinaparusahan, lalong higit yung mga opisyal na matataas na dapat sila yung nangunguna o nagli-lead by example, pero sila pa yung may mga kinakaharap na kaso, kaya dapat din lalo silang parusahan, Jessica. Ano daw ang gagawin dun sa 100 na hindi sumipot, Maris? Kasi sabi ni General Bato, yun yung mga medyo mabigat ang kaso, hindi yung ito lang mga nag-absent lang, na late, etc., di ba? Tama. Yung ilan daw kasi sa kanila ay naka-absence without leave na or naka-awol na. Pero yung mga iba naman na hindi pa naka-awol at hindi rin sumipot kanina dun sa utos nga na ipepresenta sila kay Pangulong Duterte ay iimbestigahan. They will be permitted to explain kung valid yung reason kung ba't sila hindi nakadalo ay pagbibigyan sila. Pero yung mga hindi naman valid yung reason ay magsisimula na raw yung pre-charge investigation sa mga kaso nila para dito sa mga pulis na ito. Pero let me just clarify, Jessica, na hindi lahat naka-awol. May mga ilan na mga pulis, kaya hindi rin nakasipot kanina kasi kailangan nilang dumalo sa mga hearings na sa mga kasong kinakaharap nila, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.